Matapos ang pagninilay-nilay sa panahon ng Kwaresma, bubuksan naman natin ang kwento ng isang mag-asawa sa lungsod ng Navotas na pinagbuklod ng pananampalataya sa buhay na Kristo. Gaano nga ba kabigat ang tungkulin ng isang sakristan mayor at ng isang katikista sa isang simbahan na binubuo ng milyong-milyong Katolikong Pilipino? Magandang hapon Pilipinas, ako si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion. Si Maureen Rumines po ay kasalukuyang katikista ng Archdiocese of Manila at present po ako ay naka-assign sa San Roque de Manila Parish po sa Blumentritt, Manila. Ngayon po, 16 years na ako nagsakastan ngayon, mula nung 2009 hanggang ngayon. Iba't ibang pari na rin po yung mga Dumaan sa inyo. dumaan, yung mga pinaglingkuran natin, iba-ibang pari na rin. Marami na rin po silang pinaglingkuran ko. Ako po kasi, bago po ako naging katikista, ay nag-undergo po ako ng 2 years formation po sa ICAM. Ano po yung formation po na sinasabi ko? So, meron po silang program para po sa mga katikista na yun po na mag-aral. Kasi ako po kasi ay paaral po ako ng parish. So, ako po ay nag-undergo ng basic faith formation at basic catechetical formation po. That time po kasi, wala talaga akong balak maging katikista. Pero naalala ko po noon, meron akong kaibigan na may binigay siya sa aking libro. Yung libro na yun, tinignan ko yung cover, Catechism of the Catholic Church. So sa isip ko, anong gagawin ko sa libro to? So naniniwala ako na yung oras na yun, may sinasabi sa akin ang Diyos na yun pala hindi ko alam all the way hanggang ngayon. Yung libro na yun ay gagamitin ko pala talaga as catechist. Kasi isa yun sa mga ginagamit ng mga katekista na na sources para makapagturo din po ng catechesis. Ako bilang isang saksan mayor, yung trabaho ko, bago ako pumasok dito, ako isang mangingisda. Bago ako pumasok. So, nung time na yung nangailangan ng parokya, so, inano ko na muna siya, hindi ko muna siya tinanggap. So, malaki kasi pa yung kikita ko sa dagat, malaki yung kuwan sa kumikita ng maayos, kumbaga maayos yung pagkita. Stable naman. Stable po. Nung nangailangan na po yung parokya, tas nagkataon po na nawala na rin po ang nahuli sa dagat, kumukonti yung kita, tsaka ko naman ngayon pinasok yung pagiging sakristan na yun. Earlier, kanina po, bago po tayo magsimula sa ating interview, nabanggit niyo rin po na isa po kayong teacher. And of course, catechist din po kayo. Ano po bang pinagkaiba ng isang katekista sa pagiging isang teacher? Ang pinagkaiba po ay, ang katekista po kasi, ang sentro po ng aming pagtuturo ay salita ng Diyos at katuruan po ng simbahan. So, whereas diba po yung pag sinabing guro, academic teacher. So, as catechist, naka-focus po kami sa pagtuturo po ng Word of God, salita nga po ng Diyos. Tapos yung mga katuruan po ng simbahan na may kinalaman po sa ating pananampalataya. Classroom is a different setting. Iba din naman po yung pagiging katekista. Ano po ba yung approach niyo po sa pagtuturo? Nagkakaroon po ba ng difference kapag nasa classroom po kayo, nagtuturo kayo as a teacher and nagtuturo po kayo as a catechist? Sa classroom setting naman po, parang katulad lang din po ng teacher, nandun kami sa classroom, pero hindi lang po kami sa classroom. Ibig sabihin po, pwede kami magturo sa mga areas, halimbawa po sa barangay, kung meron po kaming may utos po ang aming pura paroko, kung pwede kaming isend sa mga barangay para doon po magbahagi ng catechesis. Hindi lang po kami naka-stick sa classroom. Kahit saan po kaming lugar, kung tinatawag po yun sa amin, yung mission na yun, gagawin po namin. Pwede rin po kaming, actually po may mga catechist po kaming kasamahan na isinend po sa Brunei, tapos iba po sa Palawan. Actually, hindi ko naman po talaga ginusto tong sakristan mayor. Nung time lang talaga na
wala akong makuwang kita, I mean yung kumita ka, di ba? Yung calling na sinasabi sa akin na ilang beses kasi siyang pumunta sa bahay eh. Sabi niya, baka gusto mo nang pumasok o wala ka nang ngayon na kukuha. Kaya sabi niya sa akin, sige, papasokin ko yung pagiging Saksan Mayor. Ituruan mo ako kung ano gagawin. Kasi malayo yung gawain ng dagat eh. Compared dito sa loob ng parokya eh. Kapag po ba katekista po kayo, in active engagement po kayo with your parish priest? Kapag mga lesson plan, mga plans for initiatives, mga lessons po na i-execute niyo po, nakikipag-coordinate po ba kayo sa mga pare? Opo, kailangan po, may alam po yung pari namin doon sa mga isasagawa po naming activity. Example po, yung First Communion. No, kasi kami po yung naghahanda, inihahanda namin po yung mga bata sa First Communion. Tapos yung kumpil, kapag mayroon pong kumpilang bayan. Yun. Tapos mga seminar sa binyag, yan po. Yung mga sakramento po, ang katikista po yung nagbibigay po ng katekesis. Ayun. Para mabigyan po sila ng pangunawa, sapat na pangunawa. Bakit mahalaga yung sakramento na yun, natatanggapin po nila? Kumbaga parang preface po siya para i-prepare po yung mga tao, mga bata, matanda sa kanilang tatanggapin na sacrament. And buti nga po nabanggit nyo kasi my next question is about that. Usually ang mga catechesis po talaga, very active po siya kapag ang isang tao ay tatanggap ng sacrament of baptism and sacrament of confirmation. Kumpil nga po tulad ng nabanggit nyo kanina. So, my question is, despite na nagkakaroon po tayo ng catechesis na active naman po kapag tatanggap tayo ng mga ganitong klase ng sacraments, bakit po tingin nyo, for example, bakit ang babaw pa rin po ng pagtingin ng mga Pilipino sa mga godparents, like mga ninong, ninang, hihingan lang ng pera kapag Pasko, lalapitan lang kapag bagong taon. Ano po masasabi niyo sa, do you see this as a challenge? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga pre-sacramental catechesis para mapaalalahanan din po yung mga, hindi lang yung mga magulang, maging yung mga ninong at ninang po sa responsibility na tinanggap po nila na ang pagiging ninong at ninang po ay hindi lamang matatapos sa pagbibigay po ng pakimkim, Yes. no, pagbibigay ng regalo pag birthday po ng kanilang inaanak. No, sadly kasi in reality, ito na po talaga yung nakikita natin na ang pagtanggap po natin sa mga sakramento is out of requirement, out of tradition na lang po. Pero yung pinaka-essence, no, yung kahalagahan ng sakramento, yun po hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga. That's why ang catechesis po ay napakahalaga para maturuan po talaga yung mga tao sa pagtanggap po ng sakramento at kung ano yung kahalagahan ng sakramento ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Katoliko, Kristiyano po. Bilang isa sa Mayor, umaga pa lang, alas 5 ng madaling araw, nung pagpupunta ka sa parokya, magbubukas ka ng simbahan, bubuksan mo lahat ng ilaw, ang sound system. Siyempre yung mga gamit din, yung mga ginagamit ng mga pare, yung mga libro, mga sacramentary, lectionary. Bukod po doon, pati po yung gagamitin din po ng mga lector, commentator po namin, tsaka po ng mga lay minister. Kailangan nakaayos din po lahat ng gamit. Like po ng mga ciborium, chalice, purificator, kailangan nakahanda na po yun. For example po kung may sa mga gamit po ng mga pare, kuwari nasira or naputol yung chalice, o di kaya yun po ay namin, ipapagawa sa Bulacan, yung mga nag-ayos talaga ng mga chalice saka ng ciborium, doon namin ipapagawa. Nire-repair lang po siya kasi old na po yung mga gamit namin dito, hindi na siya pwedeng kailangan kung maggamit man siya, kung ma-repair man siya, so pwede namin siyang i-display sa sacristy. Ano po bang nilalaman ng sacristy? Given that you've mentioned that, ano po ba ang sacristy? Ang sacristy para sa ang sacristy po para sa akin, nandun po lahat ng mga mahalagang gamit sa loob ng misa. Siyempre nandun po yung mga kasulya, mga alba, mga chalice po, siyempre nandun lahat yun, yung mga ciborium. Nandun din po yung mga libro, yung mga sacramentary, lectionary, nandun po lahat yun. Yung basic na kailangan ng gamit ng pare, kailangan nandun din po lahat.
ano pa po yung mga nakikita niyo po, mga na-encounter niyo personally as a catechist na mga common misconceptions sa Catholic faith at paano niyo po siya kinorek? Okay. So, isa na po dyan na yung ating paniniwala po sa mga pamahiin. Can you name some of those pamahiin? Halimbawa po, yung paniniwala natin sa Friday the 13th, na pagka Friday the 13th, naniniwala tayo na na maaaring maaksidente tayo, mapahamak tayo sa araw na yon. But hindi po dapat tayo naniniwala sa ganun kasi wala naman po yun basis eh. No? So tayo po as Catholic, naniniwala po tayo sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, na sa bawat araw po na ibinibigay sa atin ng Diyos, nandun po yung kanyang grasya, yung kanyang awa sa atin. At sana po yung ating pananampalataya, dun po nakapokus sa Kanya, hindi po dun sa mga pamahiin. Speaking of sound system and mga technical na mga stuff po, nitong nakalipas sa pandemic 2019, tinamaan tayo ng COVID-19 and maraming mga simbahan, actually hindi lang simbahan, halos lahat ng establishments, nagsara po sila kasi syempre para maiwasan natin yung pagkakahawa-hawa ng sakit. Doon po lumabas yung importance, yung significance ng social communications ministry and SOCOM. Meron po ba kayo sa inyong parokya ng SOCOM? Nung dumaan yung pandemic sa atin, napakahirap pasukin yung SOCOM. Although meron naman kong SOCOM, pati sila rin ngayon, inaasikaso ko kasi dahil nga bawal lumabas, bawal yung tao sa labas, bawal pumunta sa simbahan, di ba po? Yun na yung parang typical na nangyari na kailangan dito lang kami sa area magmamas. Kailangan syempre may wifi ka, malakas ang signal mo. Para maabot mo rin yung mga kaparokya mo na makita, mapanood yung misa na walang tao sa loob ng simbahan. So, nandun lang ako, yung pare, tsaka yung mga soko. So, 4 lang kami doon. Last 2021, naglabas po si Pope Francis ng apostolic letter na Spiritus Domini na nag-aalaw po sa mga kababaihan na tumanggap ng mas malaking liturgical roles and including being sacristan. Naka-apekto po ba ito sa tradisyon ng simbahan na pinayagan ni Pope Francis ng isang babae maging isang sacristan? Para sa akin, sa bagay sa lahat po ng mga ministry, may mga babae na talaga na yan. So kung tatanggap po tayo ng mga babaeng sacristan, mas maganda rin kasi mas naano po natin silang maglingkod, na-iinganyo po natin silang maglingkod, hindi lang porque lalaki, ang sacristan kailangan lalaki lang. So kung ano po yung kaya ng lalaki, kaya rin po ng babaeng maglingkod. Hindi inaano po doon yung kasarian mo na, uy lalaki ka, dapat ikaw lang dito. Hindi. So ngayon po parang sa palagay ko po sa akin, mas mahalaga na rin po na maging makibahagi na rin po yung mga babae. Kahit naman noon pa. So parang additional na lang yung pagiging sacristan ng mga babae para maglingkod sa parokyang kinabibilangan po niya. After years of being a sacristan mayor, 16 years, hindi po ba pumasok sa isip niyo na what if pumasok ako sa pagpapare, bakit hindi ko na ituloy-tuloy ang pagsasabisyo ko sa Panginoon? Ako naman kasi hindi naman akong hindi sumayad sa isip ko na magpapari ako. Kasi nga dagat na ako eh. Dagat na ako. So yung pagiging sacristan mayor ko, parang feeling ko, trabaho lang ito. So hindi po nagsumayad sa isip ko na maging pare. Ang nasa set ng isip ko, mag-asawa, bumuo ng isang pamilya. As a catechist, this would be a challenge question. Would you agree that as humans, in essence, lahat tayo, meron naman tayong same set of beliefs? Kumbaga, naniniwala tayo na meron tayong isang supreme being na nag-create sa lahat ng creation. Human beings, animals, lahat ng mga creation dito sa mundo. Pero naniniwala po ba kayo na somehow meron lang po tayong iba't ibang interpretations? One belief, different interpretations. Thoughts on this? Kaya nga po tayo may tinatawag na ecumenism, no, na yung paggalang din po natin sa pananampalataya po ng iba ay mahalaga po yun. So, iba-iba po yung pananampalataya na meron tayo. Iba-iba din po yung ating interpretation, yung ating expression para dun sa maipahayag po natin yung ating faith. No, nakikita ko naman po na wala naman po magiging problema as long as there is love. There is love po dun sa
paniniwala na yun. At hindi mawawala yung respeto. Sa aming pagbabalik, silipin natin kung paano pinagyaman, sinubok at binago ng isang pananampalataya ang buhay mag-asawa ni Maureen at Willie. Walang bibitiw dahil magbabalik pa ang Experts Opinion.